Attorney, ano po yung masasabi ninyo sa naging desisyon po ng impeachment court po? Surgical daw po itong kanilang naging hakbang at hindi sweeping, attorney. Alam mo ano yung mga abogado magtatalo-talo kung tama ba talaga yung pag-grant no ng hinihingi na subpoena no ng prosecution. Siyempre magkaiba ang posisyon no ng prosecution at saka ng depensa diyan no. Pero inaasahan na yung ano yan yung yung what you call this, yung pag-grant no ng requested na subpoena. Inaasahan na yan dahil alam mo naman at the end of the day kung magdi-discuss man ng mga senator judges at kinakailangan magbotohan di alam natin yung numero naman sa Senado no with respect to whether you have majority or not kasi simple majority lang ay assume ang kanilang hinahanap diyan. Anyways, may ano naman, may basis naman yung pagkaka-issue no ng mga yung pagkaka-grant ng hinihinging subpoena no ng bank records, ano pa ito, AMLA records no at saka yung income tax records no. May basihan naman 'yon no. Kaya nga lang sabi ko, yung mga abogado hindi magkakasundo diyan no kung tama ba 'yan o mali. Mangyari kasi ay may desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives no. Na parang nililimitahan no. Dapat daw kasi yung basihan no ng mga charges ay patungkol sa what do you call this impeachable acts no, that are committed during the office no the current office or the current term nitong impeachable officer. Opo, ito na po ba yung magiging penal attorney o pwede pa itong mapila lalo na sa katastaasang hukuman po considering di ko alam kung sapat pa ba itong araw na ito na hanggang sa huling o huling araw ng July. Kung sasagot ba ang Korte Suprema kung hihiling sila. Pwedeng ano no, pwedeng iakyat sa Korte Suprema kasi sabi nga may mga parameters no, yung relevance tapos dapat definite no. Medyo malawak kasi no na I think sinundan niyo naman yung pag-uusap no na parang 18 years yata yung span no nung hinihingi na bank records, AMLA at saka BIR records no. At may mga panahon doon na ang Vice Presidente walang not in public office no or he was not occupying a government position kung hindi ako nagkakamali yung 2013 to 2016 no. Opo. Nito lamang 2022 yung hinihingi as far back as 2006 to 2007. So maaaring questionin no pero hindi ko alam kung yun ay wise o na ano no na estratehiya pang gawin. Opo. Banggitin ko na lang din no yung sinate nyo kanina batay po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema ng ponente ay atay si Justice Leon, Senior Associate Justice. Sabi kasi dito na due process principles requires that number 6, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Sa tingin nyo po, dapat ikinonsidera ito or hindi ba ito naikonsidera doon sa naging desisyon? Palagay ko kinonsidera naman nila no kasi ni-raise yan malamang na ni-raise yan ng depensa no kasi nga tama ka no parte ng due process yan na dapat ay limitado lamang no, sa mga acts impeachable acts no na committed in relation to the office and during the current term no ito hindi pa siya vice presidente sinasaliksik ng mabuti no. May paliwanag naman yung ano diyan, ang prosecution naman diyan, no. Kailangan daw nila mag-establish ng kumbaga parang base year, no. Kasi nga kung sinasabi mo na may illegally acquired na wealth or ill-gotten wealth,
Kaya kailangan mo ng base year, no? Na kung saan di umano merong mga yaman, no, na ill-gotten. Kaya lang medyo napakaaga nung 2006 at 2007. Opo. Doon po sa naging desisyon ng impeachment court, maintindihan po ba yung parang hindi na magagamit para sa karagdagan na impeachable offense kung may makita man dito? Meron bang ganun na pwedeng buksan pero hindi na pwedeng gamitin, attorney? I think yan yung paliwanag, no, tungkol sa yung fishing expedition, no? Kasi sinasabi, abay dapat hawak niyo na yung ebidensya nung kayo ay mag-file ng kaso. Ang sabi naman ng presiding officer, sisiguraduhin nila, no, na kahit buksan itong mga records na ito ay hindi na magagamit, no, sa mga additional pa na grounds or charges, no, for impeachment. Yun lang sinasabi para lang masabi na hindi ito fishing expedition, no? Yung mga nakuha ninyong ebidensya dahil sa pag-grant nitong subpoena na ito, hindi yung gagamitin sa iba pang ground or iba pang impeachment na naman. Ito na lang, dito talaga ito gagamitin sa impeachment na ito. Opo. Kapansin-pansin din po, no, attorney, doon po Senator sa Judge Marcos and pagdedebate na or kanina nung during sa discussion pagtatanong ng magkapatid na Cayetano sa depensa at prosecution, mahaba 'yun. Mahaba yung kay Senator Pia, ganun din kay Senator Cayetano. Pero sa huli parang meron ng desisyon po. Kumbaga, aanhin pa yun. Nagsayang lang ng oras or mainam din yun para mas mailatag sa publiko yung mga pangyayari. Attorney, ano sa tingin nyo po? I think sila Senator Pia at saka Senator Alan, I'm sure alam na nila, no, kasi pinag-usapan nila yan nung nakaraang linggo at I mean hanggang Miyerkules, no, tapos humingi lamang sila ng sapat na panahon para mapag-aralan pa daw, no, at umabot nga hanggang ngayon itong exchange na ito. Kung meron mang maganda yung naipaliwanag, no, sa mga taong bayan, kung bakit ba pinagbigyan ang subpoena at pinaliwanag naman ng mga kung bakit hindi dapat pagbigyan itong subpoena. So at least yung maganda yon, no, maliwanagan sa ating mga kababayan. Opo, bago lang si partner MJ, doon naman po sa pag-question kung same ba yung naging treatment sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at impeachment versus sa PBBM po dahil may halos magkahiluntulan siguro na reklamo ukol dito pero napansin nila na parang dito kay BP merong mga hakbang na ginawa na wala doon sa impeachment versus sa PBBM. Attorney, ano masasabi niyo po? Tama yung obserbasyon na yun, ano? Kasi yung kay PBBM, kung hindi ako nagkakamali, hindi naka first base yun eh. Talagang insufficient in form and substance kaagad at hindi na napunta sa Committee on Justice. So, tama naman kasi yung obserbasyon, no, na we have to be consistent, no. Nasabi nga, what is sauce for the goose will be sauce for the gander. Hindi lamang yung iisang opisyal lang ang napapagtuunan ng pansin. Sabi nga ni Senator Robin, lahat na ng politiko buksan natin ang kanilang mga bank accounts, no, para fair naman, para fair.